Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those on the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we're one. On 11/68, diary entry from Saint Faustina's diary. Today, my soul entered into close union with God. He made known to me how I should always abandon myself to His holy will. In one moment, I can give you more than you are able to desire. Ngayon ang aking kaluluwa ay pumasok sa malapit na pagkakaisa sa Panginoon. Ipinaalam niya sa akin kung paano ko dapat palaging ipaubaya ang aking sarili sa kanyang banal na kalooban. Sa isang iglap na maibibigay ko sa iyo ang higit pa sa kaysa mismong hangarin. Ang sinasabi naman dito ay katulad din sa mga nakakaraan or sa iba pang mga entries niya, no? Yung pag-detach, pagputol ng kaugnayan sa mundong ito. So, aalisin, i-abandon ng sarili para sa kalooban ng Diyos. Ano ba ang ibig sabihin ng pag-abandon ng sarili? Bakit kaya ang talikdan ng sarili? So, sa pagtalikod sa sarili, iwinawaksin mo na ang mga bagay na makamundo. Kung dati, example, no? Kung dati, impulsive buyer ka, and yung mga tao kasi pwedeng nagkaroon ka ng pagkakataon na ah, magkapera halimbawa, no? Yung mga bagay na nakapagpapasaya sa'yo, nagbibigay ng comfort, kaginhawahan. Yung mga bagay na nagagawa mo na napakasaya. So, yun yung mga kailangan mong i-abandona sa sarili mo. Kaya mahirap. Papasok ka sa sitwasyon na ang kakainin mo ay limitado, ganun O kung ano man, basta abandoning the self para sa kalooban ng Diyos. Halimbawa, may mga papipiliin tayo kung may kakainin ka pa ba o hindi at meron taong nangangailangan, you will abandon yourself. Hindi mo kakainin. Bibigay mo na lang, no? Yung sinasabi nila na isusubo mo na lang, ibibigay mo pa. Yun yung negatibo ang no? Minsan negatibo ang tingin natin. Pero ganun talaga ang pag-abandon sa sarili. Kinakalimutan mo ang mga bagay na gusto mo para maibigay. No? So, lahat ng makapabubuti para sa anak mong binibigay mo na, hayaan mo sakripisyo ang sarili mo. But when you go out of your way, ang hinuhubad mo na sa sarili mo ay ibinibigay mo na sa ibang tao. Lalo tigit kung hindi mo kakilala na you are closing the naked, hindi mo kakilala. So, iba siya. Iba siyang pag-abandonan ng sarili. Mas mataas ang level. Abandoning the self para sa kalooban ng Diyos. Ito mas mataas na level kaysa doon sa example natin dati, no? Kapag kinalimutan mo ng sarili para sa kalooban ng Diyos, halimbawa, you will be transferred to a place na alam mo, magugutom ka, mapanganib, hindi na abot ang sasakyan. No, kung ikaw ay ma-assign sa ganong lugar, isipin mo, wag na lang, di ba? Pero, if you think it is the will of God, pupunta ka. Kalilimutan mo yung mga posibleng naghihintay sa lugar na yun.
So, mas mataas ang pinaprioritize natin ay ang kalooban ng Diyos. Kaya pag ganito yung level ng tanungan kung papaano magkakalimutan ng sarili, medyo mahirap ito, no? Kapag ang sinasabi na ay ang ganap na pagsuko ng sarili sa Panginoon. Kasi nga, hindi naman natin nakikita ang mga bagay. Kaya kung ano lang ang nakikita natin sa surface, yun lang ang nagiging basis natin. At dahil alam natin na may hirapan tayo, magreklamo tayo, pero that, again, that is the will of God. Pero, eto naman yung catch, no? Kapag inabandon mo ang sarili mo, no? Di mo pinahalagahan yung mga bagay na material. Inabandon mo ang sarili mo para sa kalooban ng Diyos. In one moment, sabi ni Jesus, I can give you more than you are able to desire. 'Di ba? Siya namang bigay na kung ano man ang naisin mo. Masigit pa sa naisin mo. Pero hindi mo na nga dinidesire eh. Kasi nga, ay inabandon mo na ang sarili mo. Halimbawa, pera, no? Di mo na yung pinahalagan yung kumita ng malaki kasi ang kalooban ng Diyos ang ginagawa mo, naglilingkod ka sa kapwa mo. Pero mapapansin mo, nung pag-abandon mo sa ganun, tsaka naman humahabol sa'yo yung pera. Pero this time, alam mo na kung paano mo gagamitin yan kasi para na yan sa ministry mo halimbawa or kung ano man ang corporal work of mercy na ginagawa mo. So, laging ganon. Kaya nga mahirap sumunod sa kalooban ng Diyos kasi sa surface ay ah, hindi mo makikita. Imposible mong makita. No? Parang paano, paano mong gagawin ang isang bagay na alam mong ikamamatay mo halimbawa pero pag ginawa mo naman, tsaka ka naman mabubuhay, no? Parang gano'n. No? Alam mong susuong ka sa panganib, pero dahil kasama mo ang Diyos, yung panganib nawawala. Pwede nating pag-isipan kung ano yung mga pinagdadaanan natin na parang imposible, no? Kabaliktaran at maaaring hindi mo piliin, pero kapag pinili mo pala, ay yun yung magbibigay sa'yo ng tamang daan. Yung mga bagay na alam mong hindi makapagpapasaya o makapagsasatisfy sa iyong katawan, sa sarili mo. Subalit makapagbibigay naman ng ginhawa sa iba. Abandoning the self is a higher level of spirituality. Kasi pwede naglilingkod ka lang sa simbahan, ano, pero hindi mo pa inaabandon ang sarili mo nun. Kasi ang ganap na pag-abandon nga ay ang pagtalikod sa lahat ng bagay na may kinalaman sa mundong ito. Pero hindi yung mga nung unang panahon, katulad ni Saint Francis of Assisi, no? Ah, medyo ascetic, no? Sa ngayon, makikita mo ngayon yung kahalagahan naman ng mga material na bagay para sa kapakinabangan ng kapwa mo. So, makikita mo na-appreciate mo na itong mga bagay na ito na nilikha ng Diyos sa mundong ito. Bagamat kailangan mong talikuran, ay makikita mo na may value ito para sa kapwa mo. Pero para sa'yo, handa ka lang magsakripisyo na hindi mo na ito mayakap, maranasan, para lamang maibigay sa kapwa mo. Kasi ang tinitingnan mo na ay yung comfort sa kabila, sa heaven. Ano? Yun ay tinitingnan mo. Nagiging baliwala na sa'yo ang mga bagay dito sa mundo. At pagtatawanan tayo at hindi tayo maunawaan kasi nga iilan lang makakaunawa niya. But again, yung catch nga, ano, sasabihin ni Jesus, I can give you more than
you are able to desire. Pag kinalimutan mo yan, ibinibigay nga, no? Bakit kung kailan ayaw mo na, tsaka naman binibigay sa atin ng Panginoon. But the real reason is that ibinibigay ng Panginoon yan sa atin sapagkat alam niya na alam na natin kung paano natin yan gagamitin para bigyang papuri or glory to God. Praise God. Ang purihin ay ang Panginoon.